Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. Naku po! Nabulgar tuloy. Nabulgar tuloy ni Alvin El Chico na pagmamay-ari ang DZMM ni Romualdez. Naku, ang yaman pala ni Martin Romualdez, no? Pagmamay-ari niya ang DZMM. Naku po mga kabibig. Kasi si Alvin El Chico parang umiyak. Umiyak sila dahil banned ang DZMM sa OVP. Hala ka! ABS-CBN anchor Alvin El Chico binulgar na si Speaker Martin Romualdez ay isa sa may-ari ng ABS-CBN DZMM Teleradyo. Kaya pala hindi patas ang ABS-CBN sa mga balita. Ang ABS-CBN daw, ang meaning ay, ang budjing na speaker may Kurap Buwaya Network. Hoy, wag ka naman kayong ganyan. Tinutulungan lang naman ni Martin Romualdez na makaahon, bumalik ang DZMM. Kayo talaga ha, ginawa niyo talaga ng bad opinion hinggil dyan. So, wag naman pong kayong ganyan. Hindi talaga kabibig. Hindi talagang ganun kabibig. Oo. Kailangan talagang managot si Romualdez. Mainit na usap-usapan ngayon sa social media matapos ibinunyag ni DZMM reporter Alvin El Chico na may nagsabi sa kanya na hindi umano inaccredit ng Office of the Vice President ang DZMM. O huwag kayong umiyak. Wala kayong magagawa kung hindi ina-accredit ng OVP. Istasyong sinasabing may malaking pagmamay-ari si Martin Romualdez. Ayon kay El Chico, may nakapagsabi kasi sa akin, ewan ko kung totoo, hindi mo pala chinek kung totoo baka nag-ano ka lang ha, nag-chismis ka lang dyan. Dahil sa chismis mo na pinakawala Alvin El Chico, inabunyag mo tuloy na kay Martin Romualdez, yung DZMM, mas lalo ang mga tao ngayon ay mag-question. Ganun na ba kayaman si Martin Romualdez na pwede siya mag-acquire ng any shares sa DZMM sa ABS-CBN? Naku po. May nakapagsabi kasi sa akin, ewan kung totoo, hindi daw inaccredit ng Office of the Vice President ang DZMM. Bakit? Dahil part owner si Martin Romualdez sa DZMM? Ano naman ngayon kung part owner? Assuming na part owner, majority owner ang mga Romualdez, anong karapatan nyo upang iban? Naku, grabe, ang daming sinabi ni El Chico na nakapag-trigger ng mga tao. Lalo na ngayon, na trending itong si Martin Romualdez, dumagdag pa itong another information na ibinigay niya, majority owner, pagmamay-ari ang DZMM, part owner. Ano ba talaga? Di ba? Nag-react ang mga netizens sa issue. Si Jenny, isang netizen, iginiit na hindi automatikong karapatan ng media na makakuha ng access. Sabi dito, access isn't an entitlement. It's a privilege based on trust and professionalism. Public funds don't guarantee any media outlet special access, especially only partly owned by a politician with clear motives and interests. Yeah. Ito pang sinabi ni Alan, kahit na taong bayan ang nagpatakbo ng OVP, wala kang paki, Alvin. Ikaw na rin nagsabi na part owner si Tambas ng DZMM at bias kayo, kaya kalaban kayo ni VP Sara at mga Duterte. Kahit ako, ibaban din kita. Naku po. Sabi ng isang netizen, karapatan din po ng OVP yun kung sino lang pwede kasi po obvious na puro negative ibabalita nyo. Nasasaktan din po si VP, tao lang nagtatrabaho lang po. Patas, wag po kayong bitter kung hindi kayo na-accredit. Madami naman po kayong mga gusto laging i-interviewin sa nakikita kong opinion ko lang, choice nyo po ni VP yun. Kaya pala, starting from now on, ayaw ko makinig at manood sa DZMM. Hala, kung mautak kayo, mas utak ang OVP namin. Kaya pala, tudupuri kayo kay Tambaloslos kasi pagmamay-ari pala ni Tambaloslos ang DZMM. Diyos ko, maawa naman kayo sa taong bayan. Magtrabaho ka kayo, asikasuhin nyo ang bayan kaysa ganyan. Magpasa kayo ng mga magandang batas. Sa dami na magandang nagawa ni VP Sara, meron bang naibalita sa DZMM? Wala.
Buti pa may mga vloggers na nakakuha ng mga videos, kagaya ng libreng sakay, walang lumabas sa media kasi ayaw nyong tag-usapan ang magandang ginawa ng OVP. Ay, pala. So, nasa mga video na yun? Pakinggan natin mga kabibig ha, itong parang nagdaramdam si Alvin L. Chico kung bakit hindi sila na-accredit sa Office of the Vice President. Kung merong rason ang OVP, you have to respect na lang. Ito pala yung kabibig, ito pala yung pag-ano ni Alvin L. Chico. Pakinggan natin si Alvin L. Chico ha, parang kasing nasaktan siya. Ito na. May nakapagsabi kasi sa akin, ewan ko kung totoo, na hindi daw ina-accredit ng Office of the Vice President ang DZMM. Ay teka po muna, hindi nyo po pera yan. Paalala lang po sa Office of the Vice President, ang nagpapatakbo po ng Office of the Vice President ay pera ng taong bayan. Hindi po pera ng Vice Presidente. So ibig sabihin may public interest po yun. Hindi mo pwedeng iban dahil lang ang pagturing mo ay may bias. Pag may bias sa sinasabi mo, hindi reklamo mo sa pamunuan kung may bias yung report. Hindi ho ba? Bakit? Bakit? Dahil part owner si Speaker Romualdez sa DZMM. O ano naman ngayon kung part owner? Di ba? At assuming, kahit sabihin mo na, sige, pag-aari, part owner, ang mga majority owner, ang mga Romualdez, anong karapatan ninyo para iban? May nakapagsabi kasi sa akin. Ayun na. Galing sa bibig mo, Alvin. Di ba? Galing sa bibig mo. Paalala lang din, pera ng gobyerno ang binayad sa inyo ni Romualdez. Kaya may public interest yun. Gigil na gigil kayo dahil di kayo kumita during Duterte admin. Nako. Alvin L. Chico, yun na. Yung nga part owner si Mr. Martin sa inyo, kaya hindi nyo mabanatan. Kaya VP lang tinitira lagi. Tapos sa'yo pa nang galing salitang bias. Unang-una, kayo yung nagiging bias. Kapal din ng mga pagmumukha nito Sige, kung hindi kayo bias, ibalita nyo nga yung kinasasangkutan ng part owner nyo dyan sa Okada bribery. Pag-usapan nyo na matindi, tulad ng ginawa yung paggigisa na sa impeachment ni VP Sara. Kaya mas lalo na ako napaisip na deserve nyo talagang na mapasarado. Hala, tanga, kailan kayo naging patas ng mga Duterte? Hindi pa ba nahalata na kahit anong kabalastugan pinagagawa ng tambalaslos na amon nyo, nagbabalita ba kayo? That just show your biases. Kaya pwede wag ka nang magsalita na akala mo wala kayong ginagawang mali. Kaya mas pinapanood pa ng mga ordinaryong vlogger kaysa sa inyo. Masikat pa nga sila ngayon kaysa sa inyo kasi may kredibilidad sila. From Dino Tan. Ito pa. There's a saying that goes, don't bite the hands that feed you. From Cecilio Lanoy Jr. Matagal na kayong biased ang ABS-CBN. Makakapa talaga mukha nyo. Money talk lang kayo. From Ray Oreo. Ito yung mga komento ng ating mga netizen kaya pala di kayo makagawa ng investigative documentaries laban sa mga Romualdez. Now we know. Alam. Nilaglag ni Alvin L. Chico si Romualdez talaga. Kaya naman pala gigil na gigil ang ABS-CBN sa mga Duterte. Bayaran na nga ang mga mainstream media nga hambog pa. From Lian Son. Ito pa from Mark Estason. Pinagluloko yun naman ang mga Pilipino. Matagal na kayong bias noon pa. Gising. Bias ka nga. Sige nga, i-criticize nyo si speaker. So, saan galing pang bayad nyo ni Romualdez as part owner? Galing din sa perang taong bayan. Hal, kurap yan. Halo. Parang nilaglag na rin niya ang DZMM sa ginawa niya. Oo nga, no? Dapat sana silent Kasi, di ba, as a representative, as House Speaker, di ba, magtatanong talaga ang taong bayan, paano nagkaroon ng pera si Martin Romualdez para maging owner or major owner ng DZMM. Hindi naman yan libo-libo lang. Baka milyones ang ginamit na pera yan para muling umingay ang DZMM. Nako, pati po budget or CF ng President perang taong bayan, pati sa lahat ng government officials, pero bakit kay Inday kayo na-trigger? Kaya pala sobrang paninira nyo kay VP Inday. Sa bibig niya mismo galing na part owner si Tamba, siya din yung dumipensa. Mukhang guilty yarn. Yan ang mga comment. Alvin L. Chico, malaking truth na bias naman talaga kayo noon pa. Lalo na part ng ownership si
tambunching sa station nyo, ano ba bang ine-expect nyo? Kaya nga tiko mga bibig nyo ngayon sa iba't ibang issue, puro na kayo Duterte, binabanatan nyo. Oh. So yun mga kabibig ang mga komento ng ating mga netizen tungkol sa pasabog. Sabi ng iba, nilaglag ni Alvin El Chico si Martin Romualdez. Konti lang sana ang nakakaalam na part owner or pagmamayari, major owner si Martin Romualdez sa isang station, DZMM talaga yan, ABS-CBN. Ngayon parang pinalaganap at talagang kinonfirm ni Alvin El Chico ito. Paano kaya ito lulusutan ni Martin Romualdez? Posible itong may hearing kung bakit nagkaroon ng ownership si Martin Romualdez sa isang ng like ABS-CBN. Saan galing ang pera? 'Di ba? May nabalitaan ba tayong mga businesses ng mga Romualdez? Ewan ko mga kabibig. So yun ang mga komento ng ating mga netizen na kung saan binulgar ni Alvin El Chico. Grabe. Sana tumahimik na si Alvin El Chico, no? Or, lang, part owner means may control siya sa mga binabalita nyo. Sa'yo nang galing yan ha, bias ang mga binabalita nyo. Malay mo yung part owner si Romualdez pero ang taong bayan ang binayad dyan sa pagka-part owner nila sa DZMM. We have the right to speculate those ideas kasi politiko si Martin Romualdez, nagtatrabaho sa gobyerno, sinasahura ng taong bayan. So posible ang isip ng tao, baka pera ng taong bayan din ang binayad sa ABS-CBN bilang owner si Martin sa DZMM. Nako, mas lalong bias kasi si Martin ang pagmamayari. Natural kung sino yung mga kontra ni Martin, yung ang ipinatitira ni Martin araw-araw. Nako, pag ireklamo sa pamunuan, sino ang action? Si Romualdez. Simple analyze conflict of interest period. Conflict of interest ang reaksyon ng mga netizen at ang kanang pagkaintindi sa, Alvin El Chico, umiyak ka pa naman. Tapos paano yan? Paano mo lulusutan yan? Pinag-uusapan na yan at confirm 100% na pagmamayari pala ni Martin Romualdez ang DZMM. Yan lang po kabibigyan ng ating video for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.